Sa Biblia, nang nanalangin si Jesus, madalas niyang tinatawag ang Diyos bilang Ama, na humahantong sa marami na maniwala na mayroong Diyos na Amang nasa langit at na si Jesus ay anak lamang ng Diyos. Gayunpaman, mapapansin ng mapagbantay na mga mambabasa na sa kasulatan, sinabi ng Panginoong Jesus, "Ako at ang Ama ay iisa." Higit pa rito, ito ay nakatala. Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin?" Ito ay higit pang naglalarawan na si Jesus at ang Diyos Ama ay iisa at pareho. Kaya bakit tinawag ni Jesus na Ama ang Diyos ng langit? Maraming tao ang walang ideya tungkol dito. Ngayon, alamin natin ang paksang ito. Sabi ng Diyos, nang tawagin ni Jesus ang Diyos sa langit sa pangalang Ama, nang siya ay manalangin, ginawa lamang ito mula sa pananaw ng isang taong nilikha, dahil lamang sa nakadamit ang Espiritu ng Diyos ng isang ordinaryo at normal na katawan at may panlabas na panakip ng isang nilalang. Kahit nasa loob niya ang Espiritu ng Diyos, ang kanyang panlabas na anyo ay sa isang normal na tao pa rin. Sa madaling salita, siya ay naging anak ng tao na binanggit ng lahat ng tao, maging Jesus mismo. Dahil siya ay tinawag na anak ng tao, siya ay isang tao, lalaki man o babae, ano't anuman ay isang may panlabas na balat ng isang tao, na isinilang sa isang normal na pamilya ng mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, ang pagtawag ni Jesus sa Diyos sa langit sa pangalang Ama ay katulad ng pagtawag ninyong Ama sa Kanya noong una. Ginawa niya iyon mula sa pananaw ng isang taong nilikha. Naaalala pa ba ninyo ang panalangin ng Panginoon na itinuro ni Jesus na isaulo ninyo? Ama namin na nasa langit. Hiniling niya sa lahat ng tao na tawagin ng Diyos sa langit sa pangalang Ama. At yamang tinawag niya rin siyang Ama, ginawa niya iyon mula sa pananaw ng isang nasa isang katayuang kapantay ninyong lahat. Yamang tinawag ninyo ang Diyos sa langit sa pangalang Ama, nakita ni Jesus ang kanyang sarili na kapantay ninyo at bilang isang tao sa lupa na hinirang ng Diyos, ibig sabihin ang anak ng Diyos. Kung tinatawag ninyong Ama ang Diyos, hindi ba dahil kayo ay isang nilalang? Gaano man kadakila ang awtoridad ni Jesus sa lupa bago siya ipinako sa krus, isa lamang siyang anak ng tao na pinamamahalaan ng banal na Espiritu, ibig sabihin ng Diyos, at isa sa mga nilalang sa lupa, sapagkat hindi pa niya natatapos ang kanyang gawain. Sa makatuwid, ang pagtawag niya sa Diyos sa langit na Ama ay dahil lamang sa kanyang pagpapakumbaba at pagsunod. Gayunman, ang kanyang pagtawag sa Diyos, ibig sabihin, ang Espiritu sa langit, sa gayong paraan ay hindi nagpapatunay na siya ang anak ng Espiritu ng Diyos sa langit. Sa halip, iba lamang talaga ang kanyang pananaw, hindi dahil iba siyang persona. Ang pag-iral ng magkakaibang mga persona ay isang kamalian. Bago siya ipinako sa krus, si Jesus ay isang anak ng tao na nakatali sa mga limitasyon ng katawang tao at hindi niya lubos na taglay ang awtoridad ng Espiritu. Kaya nga, maaari lamang niyang hangarin ang kalooban ng Diyos Ama mula sa pananaw ng isang nilalang. Katulad iyon ng 3 beses niyang ipinanalangin sa Getsemani. "Huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Bago siya inilagay sa krus, isa lamang siyang hari ng mga Hudyo. Siya si Kristo, ang anak ng tao, at hindi isang niluwalhating katawan. Kaya nga, mula sa pananaw ng isang nilalang, tinawag niyang Ama ang Diyos. Ngayon, ang misteryo ay nabuksan.
Si Jesus bilang Espiritu ng Diyos na nakasuot ng katawang tao ay ang anak ng tao na nagtataglay ng panlabas na balat ng isang nilikhang nilalang at nananahan sa kanyang normal na pagkatao. Nang manalangin si Jesus sa Amang Diyos, ginawa niya ito mula sa pananaw ng isang nilalang na tinawag ang Diyos sa langit bilang Ama. Tulad ng itinuro sa atin ni Jesus na bigkasin ang panalangin ng Panginoon na nagsasabi, Ama namin na nasa langit ka. Pinahintulutan tayo ni Jesus na tukuyin din ang Diyos sa langit bilang Ama. Ayon sa ating mga imahinasyon, nang tinukoy ni Jesus ang Diyos sa langit bilang Ama, ipinapakita nito na si Jesus ay ang anak ng Espiritu ng Diyos, hindi ang Diyos mismo. Kaya kung tinatawag din natin ang Diyos sa langit na Ama, nangangahulugan ba ito na tayo ay mga anak din ng Espiritu ng Diyos? Tiyak na hindi. Sinasabi rin ng salita ng Diyos. May mga iba na nagsasabi na, hindi ba malinaw na sinabi ng Diyos na si Jesus ay ang kanyang sinisintang anak? Si Jesus ang sinisintang anak ng Diyos na lubos niyang kinalulugdan, tiyak na sinambit ito ng Diyos mismo. Iyon ang Diyos na nagpapatotoo sa kanyang sarili, ngunit mula lamang sa ibang pananaw. Yaong sa Espiritu sa langit na nagpapatotoo sa kanyang sariling pagkakatawang tao. Si Jesus ang kanyang pagkakatawang tao, hindi ang kanyang anak sa langit. Nauunawaan mo ba? Hindi ba ang mga salita ni Jesus na, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin, ay nagpapahiwatig na sila ay iisang Espiritu? At hindi ba dahil sa pagkakatawang tao, kaya sila nagkahiwalay sa pagitan ng langit at lupa? Ang totoo, sila ay iisa pa rin. Kahit ano pa, ito ay ang Diyos lamang na nagpapatotoo sa kanyang sarili. Ngunit noon, sinabi lamang ng Espiritu sa langit na siya ang sinisintang anak ng Diyos at hindi binanggit ang kanyang pagiging bugtong na anak ng Diyos. Hindi ito talaga nangyari. Paano magkakaroon ng kaisa-isang anak ang Diyos? Kung gayon ay, hindi ba naging tao ang Diyos? Dahil siya ang pagkakatawang tao, tinawag siyang sinisintang anak ng Diyos. At dito nagmula ang relasyon sa pagitan ng Ama at Anak. Dahil lamang iyon sa pagkahiwalay sa pagitan ng langit at lupa. Sa sandaling ito, ang misteryo ay ganap na nanahayag. Nang tinawag ng Espiritu sa langit si Jesus na sinisintang anak, ito ay ang Diyos na nagpapatotoo mula sa pananaw ng Espiritu sa kanyang nagkatawang taong laman. Ang Panginoong Jesus ay ang pagsasakatawan ng Diyos na gumaganap ng gawain ng Diyos mismo. Ang ipinahayag ni Jesus ay ang kalooban ng Espiritu. Ang Espiritu at ang katawang tao ay iisa, na may iisang diwa, mga disposisyon, at kapwa nagtataglay ng pagiging makapangyarihan sa lahat at karunungan. Iisa lamang ang tunay na Diyos sa langit at lupa. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang Pangulo ay, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Partikular na binigyang diin ni Jesus ang utos na ito upang maunawaan natin na ang Diyos ay iisa. Mayroon lamang isang Diyos at mayroon lamang isang Espiritu ng Diyos. Pangunahing walang pagkakaiba sa pagitan ng Ama at Anak. Ang Panginoong Hesus ay hindi ang anak ng Diyos sa langit. Siya ay mahalagang Diyos mismo sa katawang tao. Nakatamo ka ba ng ilang mga kaunawaan sa malaking misteryong ito ngayon? Halina't magpasalamat tayo sa Diyos.